Please. Good morning, everyone. Good morning naman at happy 17th church anniversary na sa atin. Purihin ng Panginoon. Pwede ba natin palakpakan muli ang Diyos sa buhay? Hallelujah. At sa oras nito ay binubita natin ang 17 taon sa ating paglilingkod sa church at sa gawain ito. At ngayon ay pag-uusapan natin, medyo na-late na tayo ngayon, ano? Konting kiss po. At medyo kasi umulan. Umulan ng pagpapala. Kasi matagal ng ilang panahon, ilang mga napakainit. Ngayon pa man ay salamat sa Diyos sa pagpatak ng ulan. Bagamat medyo naaabala tayo. Pero ito po ay patuloy na pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Amen? So ngayon ay pag-uusapan natin ay tungkol doon sa ating anniversary theme na kung saan ito ay nakasulat sa aklat ng Revelation. Basahin po natin. At mula sa ating mga aklat, nasa Biblia, sa inyong mga e-Bibles, basahin natin sa Revelation chapter 21 verse 4 to 5. It says, "And God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away." Then he who sat on the throne said, "Behold, I make all things new." And said to me, "Write, for these words are true and faithful." Purihin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataon na kami po ay makatutunghay sa iyong kanyang salita. Aming dalangin ang Santo Espiritu siyang pakahayag, magpaunawa ng pagkakataon Diyos sa aming mga puso at ikaw lamang siyang maitaas at matakila sa aming kalagyan. Salamat po, ito po aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. New change. Ito po ang title ng ating pag-uusapan. There's a new change. Sabihin natin, new change. New change. Uunawain natin yung word. Parang parehas ng ang pinahayag. Bago at pagbabago. Pero ito po tinutukoy dun sa pag tinagalog natin, bagong pagbabago. Ayan. So yan po ang nais natin maunawaan ngayon. Dito sa pinahayag, sabi doon, ang Panginoon, ang sabi ay, "Behold, I make all things new." Yan. So, siguro wala nang sino man kahit sa kanyang sino ang aayaw sa mga bago. Kahit na bago pa nga gusto bago pa ulit. No? Bago-bago pa ng cellphone, pag dumating ng latest, gusto bago pa rin. Di ba? So, ganyan tayo Pero alam na, ang Diyos ganyan din. No? Ang Diyos ay laging nagnanais na may bago sa buhay natin. So, everything is subject to change. Amen? Everything is subject to change. Lahat po ay magbabago. Hindi pwedeng hindi. But the only thing that will not is the word change. Yun lang, hindi pwedeng magbago. Sabi nga. Pero everything is subject to a change. But the word change will remain na laging merong pagbabago. Amen? Hindi pwedeng mananatili ang isang bagay. Magbabago ang lahat. There is nothing permanent in this world. Everything will change. The only thing will remain is the word change. Okay? Kaya dito ay nais natin usapan. Sabi doon sa John chapter 1 verse 42, "And he brought him to Jesus. Now when Jesus looked at him, he said, 'You are Simon, the son of Jonah. You shall be called Cephas.'" Ang sabi ng ating Panginoon. Nung unang ipakilala si Simon Pedro, hindi pa siya Pedro, Simon pa lang, no? Nang pagkakita ng Panginoon sa kanya, ang sabi ng Panginoon, "You are Simon, the son of Jonah. You shall be called Cephas." Agad-agad, binago ng Panginoon. Amen? So gusto ng Panginoon na lagi tayong merong pagbabago sa ating buhay.
As we look back doon sa kanina, sa ating church history, we notice na there's a lot of changes from years that passed by. Iba-iba, even the name of the church na bago. So ito ay maybe just another challenge in us na hindi tayo nananatili kung saan lamang doon sa iniisip natin hanggang doon lang tayo. Kundi nais natin na we can do the best for the Lord. Amen? Hindi lamang, okay na, ito na. No? Hindi tayo tumitigil doon. But still, we long to glorify God from the best of our lives. Amen? Kaya dito, sabi natin, we must have this new change. Kailangan natin ng pagbabago. Parang yung mga, yung mga tawag doon, yung pagbabago, ibagsak. Yung mga aktivista. Pero ano po ba ang nais nating tukuyin when we say about the new change na sinasabi dito? Okay. So, as we think about new change in our lives, tingnan po natin, paano natin dapat ito ma-i-apply. Number one, ang sabi dyan, God is always doing a new thing through a new change. Kasi ang bawat isa po sa atin, maaaring nais nating magbago for many times in our lives. We want changes. Amen? But God wants us to have a new change. Yung bagong pagbabago. Kasi luma na yung pagbabago natin, palagi na lang inat iyon, ulit-ulit, hindi ka naman din nababago. Diba? So, the exciting thing about knowing God is that He keeps us experience new things, and that we discover that we are constantly growing in new ways through a new change. Kung patuloy ka raw na nagnanais makilala ang Diyos sa buhay mo, patuloy mong matutuklasan, maranasan ang maraming bagay na pagbabago sa buhay mo. Amen? Kaya kapag ikaw ay nakakilala ng Panginoon, nababago. Yung dating si ganito, nagbago, no? Yung si Jacinto, naging matino. Yung dating adik, nakalaya sa pagkaalipin, sa addiction. Okay? Yung dating bading, naging badong. Diba, may pagbabago talaga. Okay? Kaya sabi ng Panginoon sa Isaiah chapter 43, the Lord spoke through Isaiah the prophet saying, "Forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing." So dapat meron kang nababago sa buhay mo, sa iyong buhay pananampalataya. God even wants the way of our changing to be changed. Ano ba ang paraan ng pagbabago mo sa sarili mo? But God wants our way of changing to be changed. Gusto ko sa New Year, ang New Year's resolution ko, ganun na lang parati, paulit-ulit na lamang no? Hanggang sa tumanda na, ang New Year's resolution pa rin ay hindi na ako. Kung ano man ang gusto mong dapat pag-uwi. Ang tanda mo na, yun pa rin. Baguhin mo naman yan. Baguhin mo na, dapat tapos na yan Tapos na yan, dapat nabago na yan. Nung edad, elementarya ka pa. Hanggang ngayon, yan pa rin ang New Year's resolution mo. We have to change the way we want to change us. Amen? There must be a new change in our lives. Amen? We naturally experience changes from our lives. Kung tayo po ay makonsig doon sa sinapupunan ng ating nanay, unti-unti meron mga pagbabago yan. Until we were born and grew up in stature and of wisdom. But God still wants a new change in our lives. Ano itong bagong pagbabago to sa ating buhay? Bagong pagbabago. He wants us to be born again. Sabihin natin, born again. Born again. Marami pong natatakot dyan.
Naku, ano yung born again? Baka maging buwang agin yan. Ha? So, it is a new change in our lives. Even the Pharisees si Nicodemo, nung siya pumunta sa Panginoon, nagtanong, isang guro sa Israel, paano ba gagawin ko para ako ay makapasok o makasunod o makapasok sa akin? Kasi sabi ng Panginoon, unless a man be born again, he will not enter into the kingdom of God. Amen? So, sabi niya, do not marvel, I said to you, you must be born again. So, kailangan ng tao ay isilang na muli. Sabi ng ating Panginoon. Okay? Another thing sa John chapter 3 verse 3, most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. So, napakahalaga yung pagsilang na muli. Ito ang pinakamatinding pagbabago sa buhay ng tao. Kailangan kang isilang na muli. Now, why we need to be born again? Why we need to be born again? One, the answer is that because we were spiritually dead from our trespasses and sins. In Ephesians chapter 2 verse 5, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace, you have been saved. Namatay ka, tayong lahat sa kasalanan. Yan ang minana nating kasalanan at ang konsekwensya ng kasalanan. If you will remember, nung magkasala ang tao, si Adan at si Eva, nung kanilang sinuway ang Diyos at kumain ng prutas na hindi nila dapat kainin, ang sabi ng Diyos, ang niyawi sa kanila, sa araw na ito, mamamatay kayo. Diba? At tandaan niya, sa mga nagbabasa ng Biblia. Pero ano nangyari? Hindi naman namatay si Adan. Si Adan po ay nabuhay ng 930 years. Si Eva is 500 plus years. Ba't gano'n? Ano ibig sabihin? Hindi sila namatay. Pero sabi ng Panginoon, mamamatay. Ano pong uri ng pagkamatay sa espiritual? We were spiritually dead because of our sins. Kaya sabi ng Panginoon, kung nais mo, kung ang tao ay nagnanais na makapasok sa kaya ng Diyos, you must be born again. You need a new change in your life. Kung gusto mong mabago ang buhay mo, hindi mo kayang baguhin ang buhay mo kung ikaw ay patay. Walang magagawa ang isang patay. A dead person cannot do anything in his life. You cannot come to God because you were dead. Hindi natin kayang manampalataya. Kaya dito po ay pag-aaralan natin maya-maya. So, how do we know we are born again? Kasi mga sinasabi natin, umatin na tayo ng church, kaya born again na tayo. Pero ang totoo, hindi naging malinaw sa atin ang lahat. How do we know we are born again? Yan, talaga po. Ang sagot, a new change is seen in our lives. A new change. Di ba ganyan? Lahat ng bagong silang may pagbabago. Amen? Sa kayo nakakita ng sanggol, pinanganak na sanggol, ay nanatiling sanggol sa habang buhay. Di ba? Hindi pwede. Dapat mayroong pagbabago ang sinumang isinilang. Wala pong isinilang na may bigote kaagad ang mga lalaki. Sa umpisa yan, makinis. Ganun po. No? Kaya nag-umpisa, meron mga pagbabago sa pagsilang. Okay? So, ganun din sa ating buhay, dapat kung ikaw ay, if you claim that you are a born-again Christian, there must be changes into your life. Yung mga bagay na ginagawa natin dati, sabi doon, forget the former things, and behold, I am making new things. Ang sabi doon, sa pinasa natin kanina, sa Isaiah. No?
Ayan. I'm doing a new thing. Forget the former things, do not dwell in the past. See, I am doing a new thing. Isaiah chapter 43. So, if you claim to be a born-again Christian, there must be changes in your life. Hindi na dapat ginagawa yung dati. Ikaw ay bago ng nilalang na hindi na katulad ng dating buhay mo. Ayan. Okay? So, there's a new change that should be seen into our lives. Sabi ng 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Nagbago. Okay? Ito ang essence sa pagiging buhay Kristiyano. Merong pagbabago. Kaya kung hindi ka pa nagbabago, nananatili ka pa rin sa ginagawa mo, maybe you are not yet being born again. Hindi ka pa sinisilang sa Espiritu. Kasi yun pa rin ang ginagawa mo. Ginagawa mo pa rin ang mga kasalanan na hindi na dapat ginagawa. The reason why we have to be born again for us to see and to show the glory of God into our lives. We have been born again in the Spirit, and God is working in us into that sanctification to glorify God. Okay, so mahalaga po. Kaya ito yung nais nating sabihin. God is always doing a new thing through a new change. Amen? Magkaroon ka ng bagong pagbabago. Sabi mo sa katabi mo, magbago ka na. Bagong pagbabago, hindi na yung luma. Yung laging paulit-ulit mo na gusto mong baguhin sa New Year's resolution mo. Sabihin bagay din ay nais ng Diyos na tayo ay magbago sa pamamagitan ng pagkasilang na muli sa ating espiritu. Okay? So what we need is not just inspiration, but transformation from death to life. Okay, remember that. What we need is not just inspiration, but transformation from death to life. Mula sa kamatayan sa buhay, papunta sa buhay. Na dating patay, ngayon ay buhay na sa Espiritu. Okay? We need a new change in our lives that comes from God. Sa Diyos lamang magmumula. Okay? Kaya ngayon, sabi nga pangalawa, only God can bring about real change through a new change. Okay? Only God. Dito natin maunawa kung paano tayo nagkakaroon ng bagong pagbabago. It is through our God. Okay? Only God can bring about real change through a new change. Hindi mo kayang baguhin ang sarili mo. Hindi natin kayang baguhin ang ating buhay. It is only God can bring about real change through a new change. Yung bagong pagbabago. Kasi yung pagbabagong gusto mo, hindi ka nababago dyan. Okay? So, sa verse 5, ang sabi doon sa binabasa natin, 2 Thessalonians chapter chapter yan. That is Revelation chapter 21 verse 5. Ang sabi doon, wala. Then he who sat on the throne said, behold, I make all things new. So sino raw ang tinutukoy? Siya na nakaluklok sa trono. Sino siya? Siya ang nagsabi, I make all things new. Kaya walang ibang magbabago sa buhay natin maliban ang Diyos lamang, ang ating Panginoon. He who sat on the throne. Paano yun? From man's way to God's way of salvation. We are not saved by works, by our works, but by God's grace. Yeah, so dito tayo magkaroon ng pangunawa, no? Paano tayo naliligtas? Ang alam natin, naliligtas tayo dahil sa ating pananampalataya. Okay? So bahagi po yun. Kaya lang, marami pong nang mislead sa ganon.
Basta manampalataya ka lang, ikaw ay ligtas na. Napakadaling sabihin po yun. Kahit ng mga sinong kriminal, pwedeng sabihin, hindi, nananampalataya ako sa Panginoon. Ilang beses na kami nag-ministry sa prison evangelism. Lahat po yan, sasabihin sa'yo, pag tinanong mo, gusto mo manampalataya, nananampalataya po. Paglabas, sandali lang, balik ulit. Kasi gumawa na ng krimen. Hindi nagiging totoo. Hindi natin kayang maligtas kung pangahawakan na natin sasabing mananampalataya ka. Bago po yan, di ba? Kasi yun ang naunawaan natin eh. Pastor, di ba yan? Ang sabi, by faith. Hindi po. Ang sabi ng Bible, tingnan natin. Sa Efeso 2:8-9. Sapagkat dahil sa gandang loob ng Diyos, kayo ay naligtas. So, paano tayo naligtas? Sa gandahan. Sa English, sabi dyan, for by grace, you have been saved. Oh, saka palang isunod yung true faith. And not of yourself. Mga kapatid, bago yan. Baka hindi pa natin alam. Kasi ang alam lang natin, basta manalig ka lang. Ligtas ka na. Maunawaan natin, kaya tayo naliligtas dahil kumilos muna ang Diyos sa ating buhay, binigay ang pagpapaang biyaya niya ng buhay. Paano yun? Tayo ay pinuhay muna. Amen? Paano kang mananampalataya kung patay ka nga? How can a man have faith? Ang sabi ng Bible, faith comes from hearing, and hearing by the Word of God. Romans 10 verse 17. Paano ka na makakarinig kung patay ka? You see? Bago ba yan? Bago. Baka hindi natin alam. Kasi ang alam lang natin, di, sabi ni Pastor Noong, masama ng palataya ka lang. Ligtas ka na. Ligtas saan? Baka ibang kaligtasan po yun. Pero ang sinasabi ng Bible, it is by grace. Biyaya ng Diyos. Ha? Pinuhay muna ang tao bago ka magkaroon ng pananampalataya at maunawaan mo ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Ang sabi ng Panginoon sa John chapter 6:44, walang sino mang makalalapit sa akin kung hindi dahil ang Ama ang maglalapit sa Kanya. Unless the Father draw them near to me, ang sabi ng Panginoon. And no one can snatch them out from my Father's hand. Walang pwedeng kumuha, no, o mag-alis sa kamay ng Diyos. So, meron munang ginawa ang Diyos sa buhay mo, kaya nga ikaw ngayon ay nakikinig na rito. Ang gusto mo nang gawin sa buhay mo, umattend ng church, makinig ng pangangaral, kasi nabuhay na ang espiritu mo. Dati patay, wala kang naririnig at wala kang gustong marinig. But now you have been born in the Spirit, kaya ka narito. Amen? Naintindihan ba natin? Amen. Bagong pagbabago, kapatid. Baguhin mo ang pagkakaunawa mo sa kaligtasan mo. Ang kaligtasan ay dahil sa gawa ng Diyos. Binuhay ka muna bago ka nagkaroon ng pananampalataya. Linawin mo mabuti sa sarili mo yan. Kailangan baguhin mo yung pagbabago mo sa iyong buhay. Okay? So, for by grace you have been saved through faith, and not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Amen? A dead man cannot save himself. There will never be a new change in him unless God made him alive again. So, paano ba tayo dapat naliligtas? Yan. Gusto natin pag-usapan ito, medyo mabilis lang, kahit na medyo nun tayo. God's way of salvation. Number 1, love. Sabihin natin, love. Brethren, beloved by the Lord, according to 2 Thessalonians chapter 2, verse 13. Sino yung mga naliligtas? Okay? 2 Thessalonians chapter 2, verse 13. Sabi natin. Okay?
2:13. But we are bound to give thanks to God always for you, brethren, beloved by the Lord, because God from the beginning chose you for salvation, para sa kaligtasan. Ano ang sabi? Minamahal ng Diyos. So, yan ang dahilan kaya tayo naligtas. Dahil tayo minahal ng Diyos. Hindi dahil mahal natin Diyos. Walang nagmamahal sa Diyos. Walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Romans chapter 3, verse 3. For all have sinned and fall short of the glory of God. Amen? So always remember, if you want to understand the way, God's way of salvation, remember the love of God. John 3:16. For God so loved the world. Amen? And also in Romans chapter 5, verse 8. But God demonstrates His own love towards us in that while we were still sinners, Christ died for us. You see, minahal tayo nung tayo makasalanan pa. At alam natin, nung tayo makasalanan, tayo mga patay. O nung tayo mga patay sa Espiritu, binuhay tayo. Sabi sa binasa natin kanina sa Efeso. So because of God's love, He initiated first about the regeneration in our lives. Binuhay muna tayo. Yun ang tinatawag na born again. Amen? Bago ba yan? That's the way, that's God's way of salvation. Is through love. Minahal tayo. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng Diyos ng biyaya ng buhay sa atin. Okay, number 2. Election. Ito, ayaw na ayaw ng marami. Election. Yung pagpili. Kahit na sa election sa gobyerno. Pero sa mga mananampalataya, ayaw na ayaw. Kasi parang parang unfair sa iba. Bakit may pinipili yan Diyos? Election, nasabi ng 2 Thessalonians 2:13b, because God from the beginning chose you for salvation. Ang linaw. Tapos sasabihin natin, unfair, bakit namimili si God? Hindi. He is the sovereign God. We can never question God by His own will. I will have mercy on whom I will have mercy. I will have compassion on whom I will have compassion, says the Lord. Kung sino gusto niyang kahabagan, nasa sa Kanya yun. Kung sino gusto niyang piliin. Amen? In John chapter 15, verse 16 says, you have not chosen me, but I have chosen you. Pinili talaga tayo upang maligtas. Amen? And because of that, because God loves us, He chose us for our salvation. Pipili siya kung sino gusto niya iligtas. Kaya nga tayo mga mananampalataya tayo ay inahel tulad sa isang bride, sa babaeng ikakasal sa ating Panginoon. Natural, kung ikaw ba magpapakasal, hindi ka ba pipili? Pwede na rin ito. Laman tiyan lang. Laman tiyan na rin ito. Magpakasal na tayo. Hindi ba, pag magpapakasal ka ba, siyempre pipili ko, hindi para sa'yo, napakaganda niya. Kaya nga pagdadantin mo ng pinakamaganda, ipaghahanda mo ng pinakamarangyang pagdiriwang sa araw ng inyong kasal. Di ba? Ganun din po ang Panginoon sa atin. Kaya tayo ay naligtas dahil from the beginning, He chose us for us to be saved. Ito ang aking pakakasalan. Kaya nga inaayos niya ang lahat. Di ba pag nagpapakasal, kumuha pa ng wedding ordinator. Para maiayos ang lahat. Gusto maging maayos. Pati yung babae yung kakasal. Magpa-ano ka? Magpa-straight ka ng buhok. Magpa-makeup ka lahat. No? Gusto mo, magpa-belo ka lang. Para maganda lahat. Yun. Okay? So mahalaga po yung gusto nating maunawaan natin about salvation. Ito'y tunay na pagbabago sa ating paniniwala tungkol sa kaligtasan. Una, it is by love. Pangalawa, by election. God chose us. Pinili tayo ng Diyos na tayo ay Kanyang mailigtas sa buhay na ito. Para sa Kanyang kaluwalhatian. Ang pili ng Diyos sa atin bilang
dahil sa kanyang kagustuhan at dahil sa kanyang pagmamahal. Hindi dahil sa tayo ay mabuti, hindi dahil tayo sa sumusunod sa kanya, kundi ito ay ayon sa kanyang dakilang kalooban. Okay, pangatlo, anong kailangan daw natin gawin? Or what is God's way of salvation? Sanctification. True sanctification by the Spirit. Yan, okay? So, doon sa 2 Thessalonians chapter 2, verse 13. Binasa natin kanina. But we are bound to give thanks to God always for you, brethren, beloved by Lord, because God from the beginning chose you for salvation through sanctification by the Spirit and belief in the truth. Ano yung sanctification? Ito yung paglilinis, pagsasaayos ng ating buhay. Kaya nga tayo ngayon, mga tayo Christian na, nagkakamali, nagkakasala, dahil tayo patuloy na nililinis pa rin. Hindi tayo perfecto. Ay, nagkasala, hindi naligtas. Ay, nagbalik loob, ligtas na uli. Ganun ba? Kasi sabi, ang tunay na kaligtasan sa mga sumampalataya dahil sa biyaya ng Diyos, sila ay nasulat na ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Eh ngayon, pag nagkasala, ay, hindi naligtas. Kaya burahin na sa aklat ng buhay. Ganun ba? Eh tapos nagbalik loob na naman. Ay, nagbalik loob na, bumait. O, sulat. Ay, nagkasala, bura. Eh, bura-bura na ang aklat ng buhay. Di ba? Yung Book of Life, magkakabura-bura, pangit. Hindi magugustuhan ng teacher ang sulat mo pagkabura-bura. Marumi. Yung Book of Life ba, gano'n? Hindi pwedeng magkamali ang Diyos sa kanyang pagpili. He is perfect God. He is the Almighty. The Sovereign God. Hindi pwedeng magkamali yan na pagkapili sa'yo. Ibig sabihin, the moment you are chosen by God before the foundation, ikaw na ang maliligtas. Ikaw na ang pinili. Kaya yung tinatawag na once saved, always saved. Amen? Kung ligtas ka talaga, ligtas ka kahit kailan. Ngayon, kung sinasabi ng iba na, paano yung iba? Umalis na, backslide na. Baka hindi talaga sila ang pinili. Ang sabi ng 1 John, chapter 2, verse 19, they went out from us, for did not really belong to us. Babasahin natin. Amen? That's the way of salvation. Because now we are ongoing sanctification in this life. Pang-apat, okay, hold. Ito yung tinawag. Sa verse 14 ng 2 Thessalonians, yung binabasa natin. Verse 14. It's 2 Thessalonians chapter 2, verse 14. To which He called you by our gospel for the obtaining glory of our Lord Jesus Christ. So, tinawag. Kung ikaw ay minahal ng Diyos, love, ikaw ngayon ay pinili upang ikaw ay linisin, sanctification. Dahil ikaw ay sinasanctify na, ikaw ngayon ay tinatawag na makaunawa ng salita ng kaligtasan. Ito po ay proseso ng regeneration sa buhay natin. At tayo ngayon ay binuhay na o nililinis, kaya ngayon naunawaan na natin. Pag tayo nakikinig ng Bible, dati hindi. Ang alam lang nating maunawaan, yung mga comics na binabasa natin. Yung mga tik-tik magazine. Meron pa ba nun? Wala na. O yung mga bata ngayon, kung gusto nating napapanood sa internet, yung mga pornografiya. Pero kung ikaw ay talagang na-born again, hindi na yun ang gusto mo. Ang gusto mo na isalita ng Diyos sapagkat kayo nilinis na. Maunawaan mo na ngayon kasi malinis na. Kaya ang tenga, pagkabarado yan, hindi malinis yan. Walang maririnig yan, bingi. Kaya dapat linisin. Kaya sinasanctify tayo ng banal na Espiritu para maunawaan natin. Then, kapag ikaw ngayon ay malinis na, sinasanctify ka, tinatawag ka na ngayon na mamuhay. Whole by God. Nasabi doon. Kaya dapat ikaw, anak, nilinis na, ito ngayon ang dapat mong maging buhay. And lastly, number 5, glorify God. Ito ang paraan ng Diyos para tayo maligtas. Kaiba doon sa alam natin.
Basta alam ko ako, tumanggap na sa Panginoon, ligtas na ako. Hindi po. Baguhin mo na yan sa pamamagitan ng bagong pagbabago ng iyong pananaw patungkol sa kaligtasan. Amen? Nanuwaan ba natin? May natutunan tayo. Sana po nauunawaan natin yan. Mahalaga po yan. Dahil pag hindi, baka kung saan tayo pumunta. Amen? Ang Diyos lamang ang dahilan ng ating kaligtasan. Okay? Kaya sabi dyan, there must be a new change. Only God can bring about real change through a new change. And lastly, pangatlo, about new change. Ang sabi doon, God's new change for us means a new beginning. Nais mong magkaroon ng bagong pagbabago, it must be a new beginning. Sabi natin, new beginning. Anong ibig sabihin yan? Magsimula ka na. Sabi mo sa katabi mo, magsimula ka na ng pagbabago. Amen. Kung kailangan pa church anniversary, kailangan pa bang ipaalala yan? Baka sa susunod na church anniversary, papaalala na naman sa bawat isa. Na dapat na tayo magsimula ng bagong pagbabago sa buhay natin. A new change into our lives. Then he who sat on the throne said, Behold, I make all things new, and said to me, Write, for these words are true and faithful. Alam bang bakit sinabing right? Bakit inutusan si Apostle Joseph? Kasi po, ang kausap dito, yung nagsasalita, nasabi nun, then he who sat on the throne, sino yun? Ang Panginoong Jesus. Ang sabi doon, Behold, I make all things new. Nagsasalita ang Panginoon. And then sabi pa ng Panginoon, and he said to me, ano sabi ng Panginoon sa kanya? Sino yung nagsasalita dito na nagsulat ng Revelation? Si Apostle John. Amen? Ang sabi doon, ng Panginoon kay John, Write, for these words are true and faithful. Bakit po right? Right. Bakit? Bakit pinasusulat? Bakit? Bakit ba tayo pinapasunod ng teacher natin? Si Ma'am Mirna po, by the way, ay teacher ko po yan. Advisor ko pa nung 4th year kami. Bakit sinasabi ng teacher, isulat nyo? Para ano? Para hindi nyo malimutan. Amen? Kaya dapat hindi malimutan para ikaw ay makapagpasimula ng iyong kaalaman. You can never begin your life unless you remember all things. So, paano mo dapat sisimulan? Isulat mo. Kaya pinasulat ng Panginoon kay Juan. Kaya tayo ngayon, may nababasang book of Revelation because of this. Amen? So, napakalaga na. Okay? So, God's new change for us means a new beginning. Kapatid, magsimula ka na ngayon ng bagong pagbabago sa buhay. Amen? Amen. Tayo lahat ay tumayo. Let's all stand. Let's pray. There must be a new name or a new change into our life. And that is also means a new beginning. Never underestimate the power of God in changing your life or in anyone's else. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat po sa oras ito at sa iyong mga makapagyarihang salita na aming dinunghayan. Maaaring ito'y bigay ng iba yung pagbabago sa aming unawa at pananaw patungkol sa kapahayagan mo ng kaligtasan at kaparaanan ng iyong kaligtasan. Lord, itama mo ang bawat isa sa aming mga narinig ng mga katuruan. Sa halip, magkaroon ng bagong pagbabago sa aming pagkakaunawa ng tunay na kaparaanan ng iyong kaligtasan ng aming buhay. Patuloy mo aming gabayan, give us more wisdom and knowledge to understand your holy word. Salamat po, Diyos, at pagpalain po ang buhay ng bawat isang mga ngayong ganito at patuloy na nakikiisa sa pagdiriwang ng aming 17 taon ng pagdiriwang anibersaryo ng gawain ito. Patuloy ka namin nakakasama na ikaw ang aming Diyos na pinupuri at sinasamba
magpakailan namin. Salamat muli sa po namin pagkakatiwala lahat sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po. Salamat po natin. Kakap na po tayo.